Pagkat tayong lahat, mga kapatid, ay nagkakaisa. Amen? Amen. Praise the Lord. At napakaganda mga minamahal, sabi po ng Biblia, sa Psalms 133, napakagandang tingnan, ang mga kapatid na nagkakaisa. At yun po ang ligaya ng Diyos. Yun pong makita ang kanyang mga anak na nagkakaisa. Kahit po ang magulang, yan po ang hangarin ng mga magulang. Yung kanilang mga anak ay kapit-busy. Nagkakaisa, nagtutulungan. At ang pinakamalungkot sa buhay po ng pamilya, yung po ang pamilya ay wasak-wasak. Pero purihin ng Diyos, yung pong pagkawasak-wasak ay tapos na po yun. Amen. Amen. Ngayon, ang simula ng muling pagkakaisa ng body of Christ. Amen? Hallelujah. Praise God. At ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, even Jesus Christ in the book of John, chapter 17, verse 21 up to verse 23, ito po ang kanyang desire. Ito po ang kanyang panalangin. No? At sa gabing ito, ako po ay natoka doon po sa titulong The Source of Unity. Saan po ba nagmumula ang ating pong pagkakaisang ito, mga kapatid? Siguro naman tayo ay nagkatipon sa lugar na ito, hindi dahil tayo ay nagkatulakan lang. O kaya nagkatakutan. Tayo pong lahat, mga minamahal, nagkakatipon sa gabing ito, sapagkat alam natin lahat na ito po ang gusto ng Diyos na mangyari sa body of Christ dito po sa lugar ng Chiba. At purihin ng Diyos sapagkat ang 7 churches ay dito sa Chiba ay nagkaisa upang ilunsad ang unity. Ang pagkakaisa na kung saan ay maluluwalhati ang Diyos sa ating pong kalagitnaan. At ang simpleng tanong po lamang, kung nais ng Diyos na tayo po magkaisa lahat mga minamahal, saan po ba ito nagmumula? Ito po ba ay mula sa ating mga pastor? And then purihin ng Diyos sapagkat tayo po ay ginamit ng Panginoon para po ay magkatipon-tipon sa lugar na ito. But the main reason is, in the book of John chapter 17, this is the prayer of Jesus Christ. Na ang sabi niya sa verse 21, na ang sabi niya, Ama, ang aking dalangin na sila ay magkaisa. And then ang pagkakaisa po natin mga minamahal ay bunga ng panalangin ng Panginoong Jesucristo. Amen? And then napakaganda pong tingnan na ngayon tayo pong lahat na narito ay nilulunsad po natin ang ganito pong pagkakatipon upang tayo ay magsama-sama. At ang pangalawang bagay, ang ating pong pagkakaisa ay bunga ng pagmamahalan. Bunga ng pag-ibig. And then ang pag-ibig po ang pinakamahalaga kapag ito po ay nagbigay sa ating lahat mga minamahal. Kahit ayaw natin magpatawad, natututo tayo magpatawad. Amen? Amen. Kahit gusto mong humiwalay, dahil sa pag-ibig, natututo magsama-sama. Amen. And then, ang sabi natin, even Jesus Christ, ito ang kanyang desire sa kanyang mga disipulo. Sapagkat dumarating sa punto. Kahit po ang mga disipulo ay nagbabakbakan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples, sabi niya, are you sure to love one another, that the world may know that you are my disciples? And then, ang bagay na lagi po natin dapat gunitain, mga minamahal, ang pagkakaisang ito ay bunga ng panalangin ng Panginoong Jesus in the book of John chapter 17, at ito ang kanya ring nais na ang kanyang mga anak ay magkaisa. And then, ayaw naman natin na habang panahon malungkot ang Diyos. Kasi sa tuwing nag-aaway-aaway tayo, mga kapatid, kahit ang magulang, wala pa akong magulang na narinig na magsasabi sa akin, Pastor, natutuwa po ako kasi yung mga anak ko nag-aaway-away. Wala pang magulang na ganon. Wala pang magsasabing magulang na, Pastor, yung aking pong mga anak, nakatutuwa sila, nagsisiraan. Wala pang ganon. Wala pa rin magulang na magsasabi, Pastor, yung mga anak ko, ang gagaling magmura sa isa't isa. Wala pa akong magsasabi ng gano'n na magulang. Nasa nasisiyahan. How much more, mga minamahal, ang Diyos nating Ama. Na mas matutuwa siya kung makikita niya tayo na nagmamahalan, nagkakaisa, at nagtutulong-tulong
upang itaguyod ang gawain ng Diyos. Amen? Amen. Nakahanda pa kayo na itaguyod ang gawain ng Diyos? Amen. Hallelujah. So ano po ang kailangan natin para itaguyod ang gawain ng Diyos sa lugar ng Chiba? Unity! Unity! Sabay-sabay tayo lahat. Unity! Yun, amen. Mas malakas po yun, mga minamahal. Naalala ko po yung isang tatay na papanaw. Tapos tinipon niya po yung kanyang 8 anak doon po sa ibabaw, doon po sa kanyang kwarto. At ang sabi ng tatay, sabi niya, hindi na ako magtatagal mga anak. Sabi niya, ako ay hanya papanaw na. Pero gusto ko bago ako pumanaw, sabi niya, ay bigyan kayo ng tag-isa-isang lapis na Mongol. Tapos ang ginawa ng katulong, may dala siyang lapis, binigyan niya tag-isa-isa. At ang sabi ng tatay, habang siya ay nakaratay doon sa banig ng karamdaman, sabi niya, putulin niyo, sabay-sabay. So pinutol nila yung lapis. At napakadaling baliin. Sabi na naman ng tatay, bigyan niyo sila tagagalawa. At binigyan ng tagagalawang lapis. Tapos binali na naman. Napakadali din baliin. Lalo na yung mga maskulado at malalaki katawan. 8 sila. Sabi na naman ng tatay, bigyan mo sila ng tagagatlo. Tapos binigyan naman siya ng tagagatlong lapis, binali na naman nila hanggang dumating sa punto na yung lapis na ibinigay sa mga anak ay tagwa-8. Dahil sila ay 8 lahat. And then, nung binabali na nila yung 8 lapis, hindi na nila mabalik. Kasi matibay na. Tapos tumulo yung luha ng tatay. Sabi niya, alam nyo, kung magkakanya-kanya kayo, matutulad kayo sa isang lapis, madaling baliin. Pero kung magsasama-sama kayo, mahihirapan kayong baliin. Amen? Parang gusto ko tuloy maiyak. No? Dahil ito po ang kailangan natin, mga minamahal. Magkaisa. Tigil na po natin yung tampuhan. Tigil na po natin yung bakbakan. Alam nyo, kaya naman nalilipat yung mga member sa ibang simbahan. Tanungin mo, nagtampo. Ano? Diba? Bakit ka nagtampo? Hindi ako kanya kinamayan ni Pastor. Tsaka tinext ko, hindi nag-reply. Tsaka sa Facebook, napakasumita, hindi ako binabati. Ano? And then mga kapatid, kung magsasama-sama tayo, mahihirapan si Satanas baliin ang 7 iglesia. Amen. God bless you.